Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast Live with Dante M. Pag-usapan natin yung buhay ni dating Pangulong Digong kasi nagkasakit daw ng kalimot. Naniwala kayo po? Biglang nagka-amnesia si Digong. Sabi ng mga analyst, ito yung gustong gamitin mga kababayan ni Digong siguro na defense. Kalimot muna. Nagka-amnesia. Baka sa susunod, pagkabaliw na. Para ma-absuelto po. Pwede na niya, Mr. Maravillas. Pagkabaliw na lang para sabi dito sa amin, di pa. Biglang nagkalimot mga kababayan. Nagkasakit ng kalimot. Tapos ngayon, hindi lang yung abogado, yung gustong makiusap kay President Bongbong Marcos na paintulutan na makauwi na. Pati yung kanyang partido kasi sinagot ng Executive Secretary ng ating Pangulo ni Lucas Bersamin mga kababayan yung panawagan ni Kaufman. Sabi ni Bersamin, that is not within our purview. Sino anya yan si Kaufman? Hindi kilala ni Lucas Bersamin si Kaufman. So ito yung latest ngayon po. Yung kanyang partido na yung nananawagan. PDP asked Marcos, let Duterte return home. Put his life above politics. Paano naman yung buhay ng more than 30,000 na na-EJK? Di ba? Wala kayong pake doon sa buhay ng mga na-EJK. Lagi lang yung buhay ng dating Pangulong Digong. Kung hindi siya guilty po, sigurado naman po na mapapawalang sala siya. Di ba? Tira niya, Mr. Maravillas, paano yan? Nagka-amnesia na. Wala man po problema kung nagka-amnesia siya. Recorded naman yung kanyang admission. Diba? Pero ibigay ko muna sa inyo mga kababayan yung balita dito. As reported ng Philippine Daily Inquirer, sabi rito po, hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng pagkatao. Nya, kumusta naman? Naisip ninyo yung pagkatao ni Digong? Kumusta naman kung paano ninyo alipustain yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Na yung mga pinagsasabi ng inyong kampo, lalo na si Sara Duterte, gustong ipapatay yung ating Pangulo, si Martin, si Mrs. Lisa Marcos, yung dating Pangulong Marcos Sr. na nag-birth anniversary kahapon, gustong ipahukay at itapon ni Sara sa West Philippine Sea. Kumusta naman yon? Makatao ba yon? Pagkatapos sasabihin ninyo, hindi ito usapin ng politika kundi pagkatao. Sabihin ninyo yan sa pagbumuka ninyo. Tama po mga kababayan. Ang nakakita, si Harry Roque lang, enjoy na enjoy siya na tawaging bangag, ngiwi, proud na proud siya. Kaya walang maniwala sa mga argumento po ninyo. At alam ng mga mamamayang Filipino na itong depensa ninyong amnesia, ka-amnesia bigla si Digong, malamang drama man lang niya. Niloloko lang yung mga judges. Yan kung makalusot yung inyong mga drama. Kasi pag nagtestimony si Digong, Linus examine, malamang parehas po nang nangyari sa Senado at sa Congress. Nilaglag niya yung sarili niya, pati mga kasama, pati si Bato. Diba sabi ni Digong doon mga kababayan, ito niyang si Bato, yan ang senador, dead squad din niya. Mayabang kasi mga kababayan. So pinamak niya yung sarili niya sa kayabangan niya, pati yung mga kasama. Yan malamang mga kababayan ang rason kung bakit ang defense nila amnesia. Not fit for trial si Digong. Kasi daw hindi na ma-recall yung mga kaganapan daw, hindi ma-recall. Pati siguro yung pangalan ng mga kapamilya niya. Pati si Sara hindi nang kilala.
Malabo mga kababayan na paniwalaan ng mga mamamayang Pilipino at malamang malabo din na paniwalaan ng mga judges ng ICC. Sabi dito, the political party of Rodrigo Duterte pleaded to President Ferdinand Marcos Jr. to bring the former president home while he faces trial for crimes against humanity before the International Criminal Court over his war on drugs. Yan, sabi dyan, PDP asked Marcos, let Duterte return home, put his life above politics. The political party appealed to Filipinos to help them persuade President Marcos. Therefore, we sincerely appeal to you, our countrymen, help us persuade President Marcos Jr. to allow the return of former President of Filipino and a Filipino who only wishes to rest in the country he once served. Sabi po ni Acting Chair Alfonso Cosi. Ginamit pa yung mga mamamayang Pilipino. Yung war on drugs niya mga kababayan, ang daming nadamay na mga inosenteng mamamayang Pilipino, pati mga bata nadamay at wala siyang paki. You see, sa kawin na lang hiya ninyo ng todo yung ating Pangulong Bongbong Marcos pagkatapos magmamakaawa kayo sa kanya. Ang akala ko ba, ang tingin ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, bangag, weak leader at saka bangag, paano ka pagbibigyan ng isang bangag, hindi tama yung pag-iisip? Di ba ang ibig sabihin ng bangag? Pag bangag, wala sa tamang pag-iisip, so wala siyang empathy. O di ba? Panindiganan ninyo ang pagtawag sa ating Pangulong Bangag. Hindi mo man pwedeng kausapin ng matino ang bangag. So malabo na maintindihan ng isang bangag ang kalagayan ng dating Pangulong Digong na biglang nagkasakit ng kalimot. So ito yung pinapalabas nilang kalagayan daw ng dating Pangulong Digong. Basahin natin. Sabi ng legal team, Duterte suffers from significant cognitive deficiencies that affect his memory, his daily executive functioning, his visio-constructive abilities, and his orientation to place and time, while simultaneously limiting his capacity for complex reasoning. He is currently unable to meaningfully participate in the legal proceedings against him. Specifically, he lacks the capacity to remember, assimilate, and apply information to be able to give his lawyers effective instructions. He will not be able to fluently recall information from the period relevant to the case, such as to be able to testify. To conclude, he will not be able to meaningfully engage with the legal process and is unfit to stand trial. Yan ang sinasabi ng abogado. Dapat ang magsabi niyan, mga medical experts, ipa-examine yung dating Pangulo, i-undergo sa medical examination, psychiatric examination, kung totoo yung claim ng mga abogado, ni Kaufman. Kasi baka legal strategy nila para hindi na maisailalim sa trial itong si Digong, kasi si Digong po, pag inarap mo sa trial, dahil sa kanyang kayabangan, nilalaglag niya mismo yung kanyang sarili. Ginawa niya sa Congress. Pinanood siguro mga kababayan ni Kaufman yung mga investigation ng Senado at sa kanang Kongreso. Grabe niya pala itong kliyente ko. Matindi pala niya ito. Napakayabang. Sa sobrang kayabangan niya, yung sarili niya nilalaglag. Pag hindi ninyo inarap sa trial, with that justification, with that reason, pwede naman siguro na in absentia siya o wag nang iharap sa trial. Ang depensa ninyo, hindi na niya maalala yung mga ginawa niya. Recorded naman po yung kanyang mga ginawa. Ayun na lang ang panoorin ng mga judges kung paano niya ipinag-utos yung kill. At saka yung consequences ng kanyang mga orders, ganun pa rin ang result. Conviction pa rin. Di ba po mga kababayan? Hindi niya na ma-recall. Recorded man, ano man ang problema. Kung hindi siya makarecall na, hindi na niya maalala, ma-recognize yung mga
bagay-bagay, mga lugar, hindi na pwedeng tanungin. Hindi naman kailangang tanungin pa kasi tinanong na siya nang matino pa yung pag-iisip niya. Ngayong kuha na lang, ginawang pagtatanong ng mga members ng Quadcom sa kanang Senado. Naka-minutes man yon, recorded yon. Yon na lang ang examinin. Yung transcript, i-adapt na lang yung transcript ng pagtatanong ng Congress. O di ba? Huwag kami Kaufman, tapos PDP laban. Malinaw na palusot lang po ito mga kababayan ang ginagawa ng kampo ni Digong para payagang makauwi. Kasi hindi na kailangan na mag-trial niya kasi tinamaan na ng sakit na kalimot. O di ba po mga kababayan? Maging yung kamag-anak ni Digong mga kababayan si Noel Duterte, hindi kumbinsido, sabi niya rito, post niya 8 hours ago. Mr. Kaufman needs to keep Digong from testifying because there is no doubt Digong will incriminate himself and be proud of it. Tama. Incriminate niya yung sarili niya, ilalaglag niya mismo dahil sa kayabangan. At pag nangyari yon, conviction, masisira yung reputasyon ni Kaufman. Kasi talo siya sa kaso. Sino pa kukuha kay Kaufman? Masisira yung kanyang karir bilang abogado. Talo siya sa kaso ni Digong. Itinanggap niya yung kaso sa paniwala niya na may papanalo niya. Kaya gagamitin yung lahat ng mga legal maneuvers, including kalimot. Para hindi na po iharap sa trial si Digong na akala nila mabubulan nila yung ating mga mamamayang Pilipino. E dinamay pa yung mga mamamayang Pilipino. Ginamit yung partido, PDP laban, para daw kumbinsihin ng mga mamamayang Pilipino yung ating Pangulo makauwi na si Digong without trial. I doubt mga kababayan na yung Pangulo matapos ninyong alipostain, pagbibigyan ng inyong kahilingan. Unang-una, sabi ni Lucas Bersamin, Executive Secretary, malinaw yung kanyang statement. Wala na niya yan sa aming purview. Hindi pwedeng makialam ang Pilipinas dyan kasi wala na tayo sa ICC. Ang dahilan kung bakit wala na tayo, hindi na tayo member ng ICC, umalis si Digong. Siya yung nagdesisyon na umalis as member ng ICC. Yan tuloy, trap siya doon sa The Hague. At masyadong ninenervyo siguro si Kaufman. Nakuha na kasi ng prosecution yung approval ni Royina Garma na mag-testify against Digong. Kaya sabi ni taga-CDO, mga Cebuano, ayan, lalong natakot. Biglang nagka-amnesia na si Tatay Katay. Ayan, Royina Garma agreed to be ICC witness, sabi ng DOJ. Kaya ito yung mga reactions ng mga tao. Sabi ni Naira, the law does not adjust based on someone's condition or status. Due to process applies to everyone, whether ordinary citizen or former president. Justice is not about politics or pity. It's about accountability. Sabi ni Alvin Morala, usapin na pagkatao, pero ang kaso niya, crimes against humanity. Napakababaw ng rason ng PDP laban. Maiya nga kayo, usaping pagkatao ng muka ninyo. Ang kaso niya, human rights violation, crimes against humanity. Sabi ni Josie Padilla Jr., familiar tactics like other politicians tried to escape prosecution. Sabi ni Annette Dempster, answer first the question, then if he is not guilty, he can come back home. If guilty, stay over out there. Tama, gusto nilang tularan yung impeachment trial kay Sara, in-archive ng mga kaalyado. Ayun, nakudita si Escudero. Ayaw ilalim sa sa forthwith trial, na forthwith sibak siya. O, di ba? Mga kababayan. Sabi ni Bonifacio Asuncion, it's best for the country not to meddle in Duterte's trial as it polarized the country even more. Sabi ni Aljon Season, obviously the defense is weak, which is why they are resorted to begging the president to help Digong return home. That's probably why they requested the ICC to postpone the hearing. Very weak po.
ang defense. Wala man defense witness nga na gustong tumistigo para baliktarin yung lahat ng sinasabi ng mga witnesses against sa Digong. Kaya nagkakanda kumahog sila kung paano i-delay, pag dinilay nilang lalong hindi makakabalik si Digong sa ating bansa. Baka lifetime na siya dyan, lifetime na nakakulong. Kaya ngayon nag-isip sila ng palusot, amnesia naman, baka kagati ng ICC judges. Hindi man mga moron yung mga ICC judges. At hindi yan pwedeng bayaran yung mga ICC judges po. Sabi ni Marivic Tacandong, let him appear during the confirmation hearing first, and so the Filipino people will see his real condition. Validate your claim of him not fit to stand trial. Let a reputable doctor or ICC doctor confirm it. Ayaw nga nila na umabot sa confirmation hearing. Kasi pag umabot sa confirmation hearing, tuloy-tuloy na yan sa trial. Wala man silang witness. At yung witness against Digong, yung sarili niya, kasi recorded yung mga pinagsasabi niya. At saka, yun ang ginusto ni Digong. Sinabi niya, hinamon pa niya yung ICC. Nasaan na niya kayo? Pagkakuha niya na patunayan, hindi akong mabulok sa kulungan. Yan ay mismong sabi ni Digong. Sabi ni si John, dementia does not happen suddenly. Sabi ni Armando Quibral, tama, hindi usapang politika ito, usapang ustisya ito. Habang buhay siya, managot siya, at saka maraming ospital doon. Sabi ni Ann Bernardo, the audacity to say life above politics. Sabi ni OLP, kulang lang sa mura yan. Sabi ni Remedios Misiano, this is not about politics but about justice in common sense. His presence here will add to the mounting problems of our country. Sabi ni Ronil Ang, now you say human talk, what you should say is dog talk. Sabi ni Ags Abiari, now you guys are talking about pangtao, patawa talaga kayo. Sabi ni Maria Victoria Ambong, bring him bones. Sabi ni Romulo, on neutral stand, it is the ICC medical authorities have the legal obligation to inform the real health condition of Digong, not his defense lawyer. Correct. Kaya makaduda po na ang salita ng salita, yung kanyang defense lawyer. Wala mang doktor na nagsasalita. Anong authority to speak on medical condition ng isang abogado? Diba? Dapat may medical certificate muna ipakita. Tingin natin, nanluloko yung abogado para makumbinsi, akamauto yung ating mga mamamayang Pilipino. I-pressure yung ating Pangulo. At may lakas sila ng loob na makiusap sa ating Pangulo. Inalangiya ng dating Pangulo yung ating Pangulong Bongbong. Pagkatapos makikiusap kayo. Nagbanta pa yung anak na ipapatay yung ating Pangulo. Damay si Mrs. Lisa Marcos at si Marty. Tapos makikiusap kayo. Anong akala ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Mabubudol ninyo sa ganyang mga pananalita? Sumubra kayo eh. Sabi ni Mel Garcia Sarmiento, same old drama for politicians trying to escape prosecution. Justice is not about politics. Due process is for everyone regardless of your status. Sabi ni Michael Bominaang, what is life? What is humanity to you? As he said before, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Yun na nga po. Sabi ni Lina, no way, dyan na lang siya sa dahig. Sabi ni Jalni Sama, let the wheel of justice moves on its natural course without interventions. Sabi ni Rod Mark, whatever their concern for the former president, I believe they should address it to the ICC and not PBBM. Jurisdiction on the case of former president is with the ICC. Tama, dapat yung appeal nila, pati yung PDP laban, yung abogado, ang appeal nila address sa ICC, hindi sa ating Pangulong Bongbong. Alam kasi nila, hindi sila pagbibigyan. Lalong hindi dapat pagbigyan ng ating Pangulo kasi unang-una, nasa jurisdiction na siya. Tama si ng ICC, tama si Lucas Bersamin, not within our purview niya, sabi ng Executive Secretary. Sabi ni Mico Lopez, there is lesson to be learned here. You will pay for your crimes. Criminals should be held accountable so other criminals will learn. Sabi ni Yong Enriquez, lights, camera, action.
Sabi nang hindi mabasa yung pangalan, from Attorney Kaufman to Dr. Kaufman. Nice. Makita ninyo, walang makumbinsi po. Napakalinaw yung sinabi ni Digong sa sa Congress. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, Oh, kita mo, hurry up daw. and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Malinaw po. So, walang rason na pagbigyan yung mga pakiusap ng abogado, pati ng PDP laban, mula mismo sa bibig ni Digong. Dapat ito ipakita doon sa mga ICC judges na mismo si Digong ang nagsabi, ang gusto niya humarap sa trial. At pag napatunayan siya na nagkasala, mabulok siya sa kulungan. Recorded na po. Hindi man kailangan na i-cross-examine pa si Digong. Recorded na. At galing ito sa sinumpaang salaysay, mga kababayan. Sumumpa siya na magsasabi ng totoo. Nothing but the truth. Sa harap ng Congress. O di ba po? So yan lang po mga kababayan yung short video natin. Dito po sa Life with Dan TM. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, click subscribe ninyo. And pakishare naman po ninyo sa inyong mga kakilala. Bye-bye po. God bless.